Pusa ang pinili ng ating mga ninuno para maging tagapagbantay? Dahil lang ba to sa mga daga? O baka naman, may mas malalim pang sikreto na nakatago sa mga mata nila na parang nagniningning sa dilim? Tara, tuklasin natin ang kwento sa likod ng mga kamalig sa Luzon at ang sagradong papel ng ating mga pusa. Okay, imagine nyo to. Sa gitna ng malalawak na palaya noong unang panahon sa Luzon, may isang gusali na siyang sentro, ang puso ng bawat komunidad. At hindi to palasyo ng dato o isang magarbong templo, isa lang siyang simpleng struktura na naglalaman ng pinakamahalaga nilang yaman. At ito na nga yun, ang kamalig. Para sa mga ninuno natin, hindi lang to basta imbakan ng palay. Sobrang importante nito. Simbolo to ng buhay, ng kasaganaan at ng biyaya mula sa mga anito. Kaya naman, isa itong sagradong lugar na kailangang protektahan. At dito na nagiging interesante ang lahat, di ba? Kasi ang pinagkakatiwala nilang tagapagbantay nito ay palaging isang pusa. Oo, may isang napakalinaw na dahilan para diyang, pero ang aalamin natin ay kung may oron pa bang mas malalim na misteryo sa likod nito. Okay, simulan muna natin sa pinaka-praktikal na dahilan. Alamin natin ang malinaw na papel ng ating mga pusang bantay. Bakit nga ba sila ang kinuha para sa trabahong to? So, para mas maintindihan natin, balik tayo sa kamalig. Para sa mga ninuno natin kasi, ang palay ay higit pa sa pagkain. Biyaya to at naniniwala sila na bawat butil may sariling buhay o espiritu. Kaya yung kamalig, hindi lang yan bodega. Para sa kanila, yan ang sagradong tahanan ng mismong diwa ng kanilang ani. At syempre, eto na yung pinakasimpleng sagot sa tanong natin. Magaling talagang manghuli ng daga at kung ano-anong peste ang mga pusa. Sila yung A-team, yung unang linya ng depensa para siguraduhing hindi masasayang yung aning pinaghirapan ng buong komunidad. Pero, hindi dyan nagtatapos ang kwento. Paano kung yung mga pinakamalaking banta pala sa ani ay hindi yung mga nakikita ng mga mata natin? Dito na mga kaibigan, pumapasok ang mas malalim at mas mahiwagang dahilan kung bakit may pusa sa bawat kamalig. Ayon sa mga ninuno natin, may isang espesyal na kakayahan daw ang mga pusa. Isang kakayahan na lumalagpas sa ating mundo at nakakapasok sa mundo ng mga espiritu. Naniniwala kasi sila noon sa tinatawag na espiritu ng palay. Isipin nyo, ito yung parang swerte o yung mismong biyaya ng ani. Isa raw itong buhay na esensya na pwedeng manakaw ng mga masasamang espiritu. At kapag nanakaw to, nako, nanganganib ang buong village. At itong nakikita nyo ngayon, dito talaga yung punto. Tayong mga tao, ang kaya nating bantayan ay yung mga daga at insekto. Pero yung mga pusa, pinaniniwalaan na bukod sa mga yan, nakikita rin nila at kaya nilang labanan, yung mga masasamang espiritu. Sila yung bantay laban sa nakikita at sa hindi nakikita. So paano nga ba nagsimula ang partnership na to? Well, ayon sa isang alamat mula sa gitnang Luzon, may isang kasunduan na nabuo sa pagitan ng tao at pusa. Sabi sa alamat, talagang hirap na yung mga tao na protektahan ang ani nila. Hanggang sa isang gabi, may isang pusang gubat na bigla na lang lumapit sa pinuno ng nayon. At doon nagsimula ang isang makasaysayang kasunduan. Napakasimple lang ng naging usapan. Sabi ng tao, sige, bibigyan ka namin ng tahanan at aalagaan ka namin. Ang kapalit, gagamitin ng pusa ang pambihirang galing niya sa pagbabantay. Isang patas na deal, di ba? So ang naging misyon ng pusa, bantayan yung itinuturing na ginto ng nayon. At ano yon? Yung bigas nila, yung palay. Yun yung yamang bumubuhay sa kanilang lahat. Mula noon, habang ang buong nayon ay mahimbing na natutulog, may isang gising, nagbabantay, ang silent guardian. Tinitiyak niyang ligtas ang biyaya ng lahat. Alam nyo, itong paniniwalang to, hindi lang siya basta kwento na naiwan sa nakaraan. Nag-iwan ito ng mga marka sa kultura natin, mga markang buhay pa rin hanggang ngayon. For example, sa ilang mga lumang bahay, may makikita kang mga ukit ng pusa na parang anting-anting. Tapos, dati, kapag maraming pusa sa isang komunidad, sinyales daw yun ng kasaganaan. At may babala pa nga sila, pag may pusang umiyak malapit sa kamalig, baka hudyat yun ng mahinang ani. Dahil sa lahat ng to, ang pusa ay naging isang buhay na simbolo ng pasasalamat. Sila yung paalala na ang bawat biyaya, malaki man o maliit, kailangang ingatan at pahalagahan.
Kaya fast forward to today, mula sa pagiging bantay ng kamalig noon, naging kasama na natin sila sa bahay na yon. Pero parang andyan pa rin yung tungkulin nilang magbantay, hindi ba? Kaya, sa susunod na makita mo yung alaga mong pusa na nakatitig ng matagal sa isang sulok na parang walang laman, mag-isip-isip ka. Baka naman kasi may nakikita sila na hindi natin nakikita. Kaya ang tanong na iiwan ko sa inyo ay ito. Yung tahimik na tagapagbantay sa tahanan ninyo, ano kaya ang binabantayan niya para sa inyo? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.